What's up guys? So dito tayo ngayon sa may Cavite, no? Tayo sa Cavite. So quick vlog sa experience ko sa pagmumotor nitong ating ER175. So gamit ko na siya ng around 4 months ngayon. Na-acquire ko siya nung March. And siguro 4 months ko na siyang hawak ngayon. And currently, nasa 1,719 odometer tayo. So mababa pa to, no, in 4 months usage. Hindi ko siya masyadong ginagamit. So dito ako ngayon sa may Cavite. Ginagamit ko na siya long ride Bulacan to Cavite. So 60-60 around mga 120 kilometers siguro ang biyahihan dito. So ilang beses ko na rin siya nadala dito sa Cavite. Yan. So all stock pa naman ako. All stock. Tapos nagpalit lang ako ng spark plug. Iridium na NGK TR7 HIX yung ating spark plug, no. So experience ko dito okay naman. So yung nagustuhan ko talaga dito guys, yung riding comfortability niya. Sarap niyang gamitin lalo pag long ride talaga, hindi sumasakit yung likod ko. Tsaka yung puwetan, no. Kasi ang huli kong gamit na motor, kung nalalaman nyo, Simbonus 110, no. Yung huli kong gamit dito na motor. Bali, yung Simbonus 110 na yon, mula Bulacan, sumasakit na ang likod ko dun or puwet sa may Isab. Kung hindi Isab sa may Magallanes. Pero ngayon kahit dito hanggang Bulacan hanggang Cavite hindi sumasakit. So para sa akin malaking points yun. Saka yung seating height ko medyo mataas compared sa Simbonus. So ang viewpoint ko dito is galing ako Simbonus, no. Yun yung aking reference dito. Nakagamit ako ng Honda ADV pero hindi masyado. Saglit lang, siguro isang ride, dalawa, tatlo. Parang errands lang yun, hindi siya yung talaga na long ride, no. So yung brakes niya, hindi ko pa napapatono pero out of kasa, okay naman sa akin. Nagagamit naman. Hindi naka-ABS pero maganda yung kapit. Basta alam mo yung pagbi-brakes, no? Alam mo or kabisado mo, kapa mo. Kahit hindi naman siya naka-ABS or combi brake system, okay pa rin naman, usable, no? Kung sanay ka na magmotor. Pero kung beginner ka at talagang hanap mo yung ABS, malaking cons sa'yo, no? Pero for me, okay naman na. Wala kahit walang ABS or CBS. So yung takbuhan ko dito around 50 lang. Pinakamabilis ko dito 70. So hindi ko alam yung top speed nito. Pero sa top speed sa akin nito ng may angkas, umaabot kami ng 90 plus. 90-95. So kaya pang idulo ng 100 pero hindi ko na tinatry kasi natatakot na ako. And hindi ko naman talaga kailangan mabilis na motor, no? Yung kailangan ko lang stable tsaka reliable. Yung syempre nga yung comfortability ng hanap ko, hindi ko naman kailangan yung mabilis na motor. So depende sa pangangailangan nyo yan. Pero in my case, ang gusto ko lang talaga yung safety, mataas, malaking motor. Ayan. So sa gas consumption naman tayo, ang gas consumption ko dito, siguro ang 400 ko, tumatagal eh. So sa experience ko nung mga una, nung break-in period, siguro nag-a-average ako noon ng mga 27 km per liter. 25 to 27, siguro 28 na rin. Yun yung guess ko noon kasi mabilis ako magpagas noon eh. Mabilis maubos yung gas ko noon kasi naka-break-in ako noon. Tapos nag-premium ako, so medyo mahal. Mahal yung gas noon. Nag-change na ako ngayon ng regular gas, green. And okay naman yung gas consumption ko. Ngayon tumatagal na, 4 months in. Siguro masasabi ko yung gas ko ngayon, consumption ko is nasa 35 to 38 kilometers per liter. So mataas, lalo na nagpalit ako ng spark plug. Lalong tumaas, no? Tsaka gumanda yung efficiency. Depende yan sa riding habit nyo. Kung paano kayo mag-drive, kung saan kayo nagda-drive, kalsada. Yan. So tingin ko yung ating gas consumption around 30 plus na, 34 or to 38 km per liter. So medyo mataas, okay na ako doon. Compared naman sa Simbonus ko, umabot ako ng 40-42 km per liter dito, mga 38 lang siguro maximum natin. Sa takbong 50 to 70. Pero madalas lang yung 70, usually 50 to 60 lang takbo ako talaga. Ano pa yung mga napansin ko dito sa motor na to? Wala akong issue na talagang mapapasugod ako sa shop or kasa. Ang issue nito nung una, pinaka number one issue nito, main issue ng motor na to nung bago pa, namamatay siya. Namamatay yung motor na to. So bakit namamatay yung motor? Nangyayari yung pagkamatay ng engine kapag ka na-humps ka, pagbaba mo ng humps, aangat yung makina or something, bilang mamamatay. Tapos, isang cause din nun, pag galing ka ng rekta, sobrang bilis mo, yung mga 70-80, tapos bigla kang full stop or titigil sa stoplight, doon ako namamatayan. Dalawa yung cause sa akin kung bakit namamatay. So yun yung dalawang yun, scenario. Namatayan ng makina, 7 times ako namatayan ng makina.
Nung first time ko bumiyahe ng Bulacan to Cavite, nilugas ko na tong motor. 2 times nangyari yon. Tapos the rest sa Bulacan na. Pero ngayon, 4 months na, wala na. Hindi na ako namamatay ng makina. Simula nung nag-change oil ako. Tapos nagpalit ako ng spark plug. Ayan, hindi na namatay. Tapos yung number 1 na fix, kailangan yung i-adjust yung ignition coil. Kasi meron yan terminal, papakita ko sa inyo mamaya. Hanap lang tayo ng lugar na maayos-ayos. Tahimik. Pakita ko sa inyo. Yan, so ito yung ating motor. Yan, so si Gray, no, kutan lang natin. So tinanggal ko na rin yung reflector dito. Tinanggal ko na yan. Tapos yung sticker dito. Pina-PPF na rin natin. Yan, so 4 months old na tong motor na to. Pero yan yung ating motor. Bumili lang ako ng box. Yan, so ano to, 65 liters na box. Sec. Yan, maganda yan, double ako. Tapos may bulsa dito, zipper. May bag dito, lalagayan ng mga papeles. And then merong bottle holder dito sa gilid. Yan, and may harness na rin. So magandang quality ito ng box. Hindi naman siya pinapasok ng tubig sa loob, no? Unless hugasan mo parang ilalim. Ayan. So wala naman ako naging problema sa motor na to. Maganda naman yung takbo niya, performance, okay naman sa lubak. Hindi masyadong ramdam yung lubak kapag dinadrive mo tong motor na to. Ayan. So hindi siya masyadong matagtag. So maganda yung shock nito, although yung ibang user daw nito is tumagas na daw yung shocks nila, bumigay na. So ang taas ata ng shock nito is 395mm, no? Issue, yun nga, yung main issue nga nito is namamatay siya nung una, nung break-in period pa lang ako, namamatay siya lagi. Hindi naman lagi. So yung case nung iba, lagi daw. Ito naman sa akin is 7 times pa lang nangyari. 2 times nung papunta akong Cavite, tapos yung the rest sa Bulacan na, no? Bilang namamatay sa hams, dalawa yung cause na alam ko. Pag dumadaan ako ng hams, pagbaba, bumangat yung makina bilang bumagsak, doon mamatay yung makina. Tapos yung pangalawang cause naman na tingin ko is kapag galing ka ng rektang takbuhan, no? Yung bigla kang pepreno sa full stop or stoplight, pag bigla kang huminto. Hindi naman huminto, parang bigla kang nagbagal. Doon siya namamatay. So hindi ko alam kung bakit ganon. Na yung clutch spring daw is malambot, kaya namamatay yung engine kapag nag-full stop ka or nag-i-stop. So, ang magandang ano daw dito, palitan yung clutch spring. So, akin naman, hindi ko naman pinalitan yung clutch spring, pero nawala naman yung pagkamatay. So, ang ginawa ko lang dito is, ito yung kanyang ignition, no? Dito sa ilalim. Meron yung dalawang terminal, higpitan nyo lang. Ginamit ko long nose, hinigpitan ko lang yung dalawa na yan. So, pagkahigpit ko, binalutan ko ng yung tape na thermal, no? Anti-thermal tape. Yun na, hindi na siya namatay. Simula nung nilagay ko to, hinigpitan ko yung dalawa na yan. Tapos meron daw isang pang issue sa ka-group natin na yung pinagkakabitan doon ng bracket nitong ating ignition coil is hindi matibay. So nabasag yung kanyang kabitan nung ignition coil. So ilipat niya ngayon. So check niyo inyo, baka basag din, no? So nilipat niya ngayon. Hindi niya alam kung saan niya ilalagay yung kanyang ignition coil. Crankcase ba tawag dyan? So ngayon naman wala naman ako nakikitang issue. Okay naman to. So 4 months in, maganda. So ayun nga, kaganda ng PPF, makintab, no? Wala tayong problema sa kintab tsaka sa car wash, mabilis lang. So medyo marumi lang to ngayon kasi napabayaan eh. Ayan, so ito lang yung problema ko sa PPF. Ayan, so may nang taga nung pairings natin kaya nagasgasan, no? Ayan, so sa mga gustong kumuha ng motor na to, depende na siguro kung saan nyo gagamitin. Kung daily nyo gagamitin, siguro maghanap kayo ng alternative. Kasi medyo siya sa daily siguro, no, kung gagamitin nyo Lalamove, Foodpanda, Grab, nasa sa inyo na yun. Pero tingin ko hindi ito magiging sulit kasi unang-una 175cc, asahan nyo na medyo may kain yung gas since yung gas is yung inyong puhunan, no? Tsaka pagod. So pag-isipan nyo rin talaga maigi. Kaya akin naman kasi is casual use lang tong motor na to. Tamang drive lang, city driving, long rides, yan. Pero kung gagamitin nyo as business, investment yan, baka magbagong nyo dito. Pananaw nyo sa motor na to, no? Pero, yan, goods na goods. Yung charger niya, meron din siyang charger dito. So, hindi ko masyadong nagagamit. Tapos yun nga, ulitin ko, wag niyong bubugahan ng tubig to, yung LCD display natin kasi may butas siya, no? May mga inlet yan dito sa ilalim. Baka pasukan ng tubig. Tsaka yung ating sensor, speed sensor dito. Wag niyong bubugahan ng tubig yan kasi magkakaroon ng misreading sa may inyong panel. Yung speed nyo is 30 na, pero nakalagay sa panel, maabot ng 100, 70, pero 30 lang takbo nyo or 20. Yan. So ito rin napansin ko. So malakas yung kanyang malakas yung headlight nito guys kahit low beam. Kaya marami talaga magrereklamo. Yan. So may kalakasan yung kanyang low beam. Yan. So taas ng low beam niya, no? Dami agad nagagalit. So mataas yung low beam niya. Pag high beam mo, yan yung itsura. Yan. So maganda rin siya guys. So, ang problema, hindi lang ako trip dito kasi yung DRL niya kasama sa pagkapatay nung ilaw, no?
Sana yung DRL iba yung wiring, no? Lagi naka-on. Kaso dito lagi naka-off. Kasama yung DRL sa may low beam. Ayan. So, malakas yung ilaw niya guys. Yun yung maganda dito. Ayan. Tapos sa taas niya, oo, mataas siya. Daming reklamo, lalo na yung mga inaangkas ko. Mataas daw yung motor na to, no? Ayan. So, height ko is 5'6 or 5'5. And medyo tingkayad nga ako. Pero kaya naman. So, sakto-sakto naman sa akin. Tsaka prefer ko rin talaga yung mataas na motor. Ayoko na mababa. Kaya ito rin yung kinuha ko kasi malaki tong motor na to. Mataas tong motor na to eh. No, pagkasakay ako, hirap na hirap pag nakapantalon. Pero yan. So medyo tingkayad ako guys oh. Medyo tingkayad talaga. Tingkayad talaga ako. 5'5". Pero kaya ko mag-flat pag dito sa unahan. Yan, so kita nyo ba? Ayan. May mga nabago na rin ako dito yung mga ano na naman. Mga pagbabago na useful sa atin, no. Inuuna kong baguhin ngayon yung mga may silbing upgrade. Yun yung inuuna ko ngayon. Or inuuna ko, no. So tulad na lang nung syempre nung box. Inuuna ko yung box. Yan, inuna ko tong sabitan ng ating mga gamit, susian. Yan, dalawa yan. Inuna ko. Tapos lagay yung cellphone. Lagay ng camera, 360. Ito pa isa nakaabang, mga extra sa bahay. Tapos yung ating side mirror, nilagyan ko ng extension. Ayan, no. Gusto ko kasi naka long stem tong motor na to. Yung setup itong side mirror natin is naka short stem. So nilagyan ko ng extension para mag long stem, no. Tsaka ito. Dinagdag natin yan. Galing to ng Indonesia eh. In-order ko lang din sa Shopee. So kapag binubuksan mo yung gas. Ayan, so mag-a-as pa ako sa sa gasoline boy na silipin na lang no kasi hindi siya mag-o-open ng full kasi nga nakaharang to. Minsan pina-flashlightan ko na lang si kuya or something. Sinasabi ko na lang na silipin para hindi siya mahirapan, no? Pero kaya naman, kasya naman. Ano pa bang binago ko dito? Ito yung sa upaan. Yan, so nilagyan ko siya ng modification dito. May video tayo ngayon. May video tayo dyan sa shorts tsaka sa TikTok ko meron. Ito yung sabitan ng helmet. Kabilaan yan. Para pag nagmo-mall kami, isa lang kasi yung box, isa lang helmet na kasya. Yun hindi kasya yung helmet ko na ito gamit ko ngayon. Ito malaki. Ayun lang. Yung mga upgrade natin. Yun lang. Wala pa akong binabago. Wala pa akong crash guard, ilaw. Yan, yung ating ER175, no? So overall, wala naman ako naging problema dito. Sulit siya gamitin guys sa akin para sa akin. Sulit na sulit to sa akin. Saktong-sakto to. Malaking motor, okay naman. Yung abir niya sa maintenance, madali lang. Kasi yung ibang parts ito, compatible dito yung ADB, PCX, Honda Click. Yan yung mga flyball niya. Yung belt, meron naman online na belt sa Shopee. So, bilhin nyo na maaga, nasa reserba, para di na kayo naghahanap ng mga local shop, no? So, prevention is better than cure, no? So, para sa akin. Okay na okay siya, guys, para sa akin. So, kung may mga katanungan dyan, guys, comment lang kayo. Performance-wise, okay na okay itong motor na to. Gas consumption, okay na sa akin. 37 to 38, o 35 to 38 km per liter. Bulacan to Cavite, yung pinakamalayong biyahe nito. Hindi, Batangas. Nagbatangas ako, nakaraan. Bawan, Batangas. Nagpunta ako ng Bawan. So, kung ganito yung gusto nyong motor, pwede nyo subukan. So, huwag kayong matatakot na bilhin yung gusto yung motor, no? Kasi pera nyo naman yan. Tsaka kung medyo maalam naman kayo sa motor, bakit hindi, no? Kasi yung mga error naman ito, madali lang gawa ng paraan. Yan. So, depende na rin talaga sa pag-maintenance nyo o sa pag-aalaga, no? Doon magkakatalo lahat. Yan. So, mga katanungan kayo, guys, comment down below. Siyempre, pa-follow sa atin. Facebook, meron akong page, James of All Trades. YouTube, TikTok, James of All Trades din, no? So, follow kayo doon. May mga video ko doon. Tsaka content regarding dito sa ER175. Tsaka sumasagot tayo, no, sa mga tanong. Basta alam natin. Yeah, so see you guys sa sunod ng video, no? So subscribe, follow kung meron akong insight na nabigay sa inyo, no? Yeah, so see you.